Good morning. Napakaganda ng araw at ang araw na ito ay nagpapaalala sa atin that it is only because of God's mercy and grace na tayo po ay buhay at tayo po ay may lakas. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon, bawat isa ay narito, ang ating mga mahal sa buhay, and kasama rin ang ating, may nakita ako mga new faces. No? Pagkatapos ng napaka-busy na mga araw, itong mga nagdaan at kung ano-ano ang mga hamon na dumating sa ating mga buhay, ay tayo ay merong renewed strength. Kaya sinasabi ng Lamentations, every morning ay may panibagong awat biyaya ang Panginoon. Noong last Sunday, napakaganda ng ating napakinggan at very striking yung idea na ang biyaya ng Diyos ay parang isang hamog, parang isang dew, na ito ay nagbibigay ng refreshment sa ating buhay that it's a reminder that nagdaan ang gabi at kung mapapansin natin ay may hamog at nagpapaalala that the Lord has His another mercy. Morning mercy. Nasubukan niyo na bang magpasalamat sa Lord? Salamat sa inyong pang-umagang awa at biyaya. Sapagkat meron siyang panghapon. Meron din siyang panggabi. At meron din siyang in-between. Na sa buhay natin ay talagang hindi napapatid ang biyaya at ang awa ng Panginoon. Kaya patuloy po ang ating pag-aaral at ako'y nagpapasalamat sapagkat ang leading ng Panginoon sa atin to work on this particular book of the book of Micah, Prophet Micah, ay talagang napakaganda at napakainam. Kanina ay sa panalangin ko, ako'y nagulat din sapagkat bigla na lamang namaril ang isang tao na yun pala ay may galit sa mga Jewish people. Diba sa Pittsburgh ay talagang mga 11 nang namatay. At of course, yun ay senseless killing at kinundina ng halos na mga tagapanguna na yun ay hindi dapat. No? Minsan ang tao ay misplaced ang kanyang focus. No? Dapat ba siyang magalit sa kanyang kapwa o dapat ba siyang magalit sa sarili o dapat ba siyang magalit sa Panginoon? Alam niyo kung ating titingnan ang ating spirituality, napaka-importante na ang bottom line ng lahat ay walang iba kundi ang ating maruming puso, the bad heart. Ang pinaka-problema natin ay walang iba kundi ang puso na mapaglinlang, ang puso na very deceitful. Ang sabi ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Deceitful, ibig sabihin ay talagang pupwede kang ikubli, ito ay mandaraya, pwede mong sabihin na ikaw ay ganito, na hindi ka naman pala ganyan. That is the problem that we all struggle right now, the bad heart. At kung ating mapapansin at the center, if we talk about scripture psychology, the heart is the center of the man. Pag sinabi nating center of the man, okay, pag sinabi katulad ng sinabi ng John 4:24, and God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang spirit and truth, ang ibig sabihin ay, yan ang expression ng man at its core. Ibig sabihin, man, we should worship God in spirit and in truth, in the totality of our being, right at the very center of our being. Yun yung puso. The heart. Pero ang sinasabi ng scriptures ay the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kaya ngayong umaga, alam ng Diyos ang cure. Alam ng Panginoon ang tinatawag na antidote. Alam ng Panginoon ang lunas pag sinasabi nating the problem is, really, the heart of the problem is the heart of man. Ang problema natin ay ating mga puso. Why? Because our heart is dead in sins. And sinasabi ng Ephesians, no? We are all dead in sins and in trespasses. Tayo ay patay sa kasalanan. And so,
Kung mapapansin natin, napakaraming kasaysayan ang paulit-ulit nating tinitingnan dito sa aklat ng Micah. And here is God talking to His people, okay, sa pamamagitan ni Micah, na parang ang nangyayari ay merong tinatawag na courtroom context. Pag sinabing courtroom context, ang plaintiff ay walang iba. Pag sinabing plaintiff ay yung umaakusa. Ibig sabihin, God has something against His own people. And then, ang kanyang advocate ay si Micah. Kasi siguro hindi makakastand ang anak ng Diyos kung ang Panginoon ang talagang magsasabi sa kanyang mga anak. No? At sinabi na ng Panginoon, do you remember? Even in the book of Hosea, na ang Diyos, nararamdaman natin ng Diyos ang kanyang pagmamahal, subalit hinahayaan din ng Diyos na maramdaman natin ang kanyang puot, ang kanyang wrath, ang kanyang anger. Yes! Ang Diyos He is the God of wrath. Pero ang kanyang galit, ang kanyang anger ay banal. It is righteous. Yan ay banal. And so, at this point in time, dumating na sa point na pumunta sa ganitong pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon, ang salitang here now. And the idea of here now is so important because ito ang sumatotal ng buhay ng bansang Israel. Kung ating mapapansin, that is the word which has become ang pinakatampok sa buhay ng Israel ay tinatawag na the Shema. The Shema doctrine. Hear, O Israel. Na pag sinabing hear, it's not just listening, but rather, pinakanta ng choir ng leader natin kanina, trust and obey. So when we trust in the Lord, we're not just trusting, Lord, ako'y nagtitiwala, pero hindi ko namang ginagawa. Trust and obey. If I trust you, Lord, I obey you. Lord, kung ako'y naniniwala sa iyo na ikaw ang makapangyarihang Diyos, kaya di ba may ilustrasyon Ang sabi ng isang very popular illustration, di ba? Yung falls, okay? Yung falls na nagdi-divide sa New York at saka sa Canada, di ba? Niagara Falls. Di ba? Sabi may sirkero daw na sabi niya kaya kong tumawid at siya'y tumawid na nakabisikleta. Abay, bilib ang lahat. Yes. Ang susunod na tanong, kaya niyo bang itawid ko itong wheelbarrow na ito? Kayang-kaya mo yan. Nakapag-bisikleta ka nga Ang sabi ng sirkero, okay, sinong gustong sumakay? Natahimik lahat. Basta kaya mo yan, di ba? Hindi nakatingin, di ba? Minsan, pagka gano'n ang sitwasyon, sino sasakay doon sa wheelbarrow at dadalhin niya from one end, okay, to another end? Yan ang problema natin. Naniniwala tayo, believe na believe tayo, pero hindi tayo sumusunod. Yan ang naging sakit from the very beginning ng bansang Israel. Kayo ay lumalapit sa akin sa napakaraming, tingnan niyo po God instituted all the symbols, even the temple, even the tabernacle, alam natin yan, God has instituted, ang Diyos, bilang na bilang niya, ang lahat ng ito, pagdating sa mga symbols at pagdating sa mga outward forms, ang lahat ng ito ay gagamitin ng Diyos para mas maging lumapit ang tao. Kaya lang, ang naging problema ay, tingnan nyo, nauwi saan? Nauwi sa tinatawag na abuse and misuse. Minsan, tama ang ating gamit, pero nauuwi sa tinatawag na misuse and abuse. Halimbawa, ang templo. Halimbawa, ang mga outward na mga symbols of religion. Lalong-lalo ng temple. Abay, nauuwi, mas tinitingnan ang tinatawag na architectural building kesa sa ang nais ng Diyos na sila ay lumapit sa Kanya. Lumalapit ang Kanyang mga anak, tayo lumalapit sa Diyos, napakalapit, okay, ng ating mga bibig, but in reality, the heart is far from God. Do you remember that? Many times. Yan po ang sinasabi ng Diyos kahit sa mga religious people in His time. Lalo na itong mga Pharisees, itong mga scribes, itong mga Sadducees. You come to me,
Okay, you come to me, and yet you come to me with your lips, you come to me with all your praises, but your hearts are far from me. Malayo. Parang ganito ngayon, maaring nandito tayo ang ating presensya, pero yung puso, yung ating concentration, yung ating pagtalima sa kalooban ng Diyos ay lumilihis. Parang, well, you hear me. Well, right? Pero lumalabas sa kabila na walang pagtitibay, walang tinatawag na pagpapalakas sa ating mga puso. So mga kapatid, ito po ngayon, the gift that God requires. Now kung mapapansin natin, the gift that God requires, ano ba itong kaloob na ito? Ano ba itong gift na ito? Mga kapatid, kung papansinin po natin, tingnan niyo po ang sitwasyon. Join me again. Let's try to read this, okay, for the second time. Hear now what the Lord says. Arise, plead with your case before the mountains, and let the hills hear your voice. So in other words, God is saying, okay, Micah, okay, I want you to tell the people to arise and plead with your case. Hear, O you mountains, the Lord's complaint. Now, ang ibig sabihin ng mga mountains dito, no? Nagkaroon ng shifting. Ang mga mountains ay mga palatandaan ng tinatawag na sacredness. The Ten Commandments were actually given on a mountain, Mount Sinai. Pero sa isang banda, dahil din ang tao ang kanyang kaisipan ay, kung siya ay nasa elevated place, ang mga mountains, sa mga high places, ay naging lunggarin ng tinatawag na idolatrous worship. Kaya pagdating ng divided kingdom, pag sinabi nating high places, ang mga high places ay desecrated. Ang mga high places ay nauwi sa tinatawag na idolatrous worship. Kaya ang sinasabi, hear, O you mountains, the Lord's complaint. Ibig sabihin, testigo. Okay? Ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mountains. And mountains also speak of strength and power and sabi natin, and stability. Ang sabi dyan, and you strong foundations of the earth, for the Lord has a complaint against His people, and He will contend with Israel. Kaya ang case ay, ang sabi ng Panginoon, I have something against you. Oh my people, what have I done to you? This is a rhetorical question. Nang ibig sabihin ay, of course you know what I've done to you. Kaya nag-reiterate, okay, dito si Micah, ang Panginoon sa pamamagitan ni Micah, kung papaano siya naging mabuti sa kanila. Now, minsan ginagamit ng Diyos, parang ganito, babalikan pa ba natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay? Nako, kung yan ang pag-uusapan natin, palagay ko, marami sa atin ang matutunaw. Marami sa atin ang luluha kung ang pag-uusapan natin. Question, kailan ba naging tapat? Paano naging tapat ang Panginoon sa buhay mo noon? Okay, shall we answer that question? Kung yun lang ang tanong, talagang napakarami. Sobrang dami na pwede nating sabihin kung paano naging mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Unang-una sa lahat, palagay ko, hindi natin makakalimutan papaano ka nakakilala sa Panginoon. Ano ka ba dati? Ano ba dati ang buhay mo? Nakikita ba natin ang pagbabago ngayon? Sino ba si ganito? Sino ka ba dati? Imagine how God miraculously wrought a miracle in your life, and now you are a changed person. Something happened that day. Things are different now. Ang sabi ng ating koro, iba na, nagbago na. Dati ikaw ay kilalang ganito, dati ikaw ay makasarili. We're not saying that you are now totally perfect. Ikaw ay sagrado na. No, we struggle with that. The struggle is real. Totoong-totoo. And so mga kapatid, kung babalikan natin ang lahat ng iyon, palagay ko, hindi matatapos ang ating pagbibigay ng patotoo. Kailan naging matapat ang Diyos sa buhay mo? Paano siya naging faithful sa buhay mo? Do you remember those things? Alam kong nag-iisip ka ngayon. Alam ko na as you listen to the preaching of
of God's Word, you can know for sure. You can go back. Pwede kang bumalik noon kung paano siya naging tapat. Kaya dito kung makita natin, see, and how have I wearied you? Okay? Tingnan nyo, and how have I wearied you? Testify against me. So alam ng bansang Israel, alam ng Israel pati ng Judah kung ano ang naging kabutihan. For example, verse 4, for I brought you up from the land of Egypt. Nabanggit din ito last Sunday. The Lord has, if you want to have a historical glimpse of, what God has been doing in the lives of His people, abay niligtas ng Panginoon from the land of Egypt. I redeemed you from the house of bondage. Parati yun, no? From the land of Egypt and then from the house of bondage. Talaga namang buhay na mga alipin ang mga Jewish people, and yet God has freed them. And I sent you before Moses, ang magkakapatid Moses, Aaron, and Miriam. Itong mga ito ay nagbigay ng leadership, and yet many times, kayo ay nagkaroon ng hindi magandang attitude. And then another occasion, look at verse 5. All my people, remember now what Balak king of Moab counseled, and what Balaam the son of Beor answered him from Acacia Grove to Gilgal. Naalala natin na itong prophet na ito, he was such a prophet for prophet. A prophet for prophet. Okay? Pakinabang, and then ang supposedly na curse na ibibigay sa Israel, it turned out to be a blessing. Mga kapatid, in many ways, God has intervened. Naalala mo ba yung mga panahon na ang Diyos ay nag-intervene sa buhay, and then you have seen how God has been so faithful and true. Kaya alam nyo, sa mga darating na mga struggles sa buhay, baon natin ang mga bagay na ito. Ang sabi ng verse 5, the last phrase, that you may know the righteousness of the Lord. And then verse 6, what shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before Him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, 10,000 rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Ang lahat ng ito ay mga alay na in themselves are good and right and lawful. Pero ang issue ng Panginoon sa kanila ay ganito. You see, again, ang issue ng Panginoon, you are coming to me with all of your sacrifices, but the heart is absent. Wala ang puso. Wala ang tinatawag na real reason why you are here and why you are here worshiping the Lord. Kaya tingnan nyo, now the same thing is true. The reason why we're here, is it really to worship the Lord with all of our lives? Is it really to make Him, to please Him with all of our lives? Is it really to offer our lives as a pleasing sacrifice? Kaya, from rhetorical question to another rhetorical question, ang sabi ng verse 8, He has shown you, O men, what is good. Okay? And what the Lord requires of you. Ngayong umaga, let me emphasize verse 8. Basahin po natin. Follow me again. He has shown you, O men, what is good, and what does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Mga kapatid, here's the picture here. Isa po sa mga imahen, one of the images of relationship between God and man ay ang tinatawag na marriage. Kaya tingnan nyo, ang picture parati, it's like a marriage. It's like a marriage. Larawan ng isang, mag-asawa, ng isang kasalan. Ng ating Diyos, God, entered into a loving covenant, So yan ang picture, God entered into a loving covenant with His people. Ang Diyos ay nakipagsundo. Wala tayong ginawa, wala tayong magagawa, wala tayong angking talino, wala tayong angking lakas o angking kakayanan. In other words, God entered into that covenant.
Kaya kung mapapansin natin dito, napakaganda ng larawan. This is a clear picture that God, has a quarrel against His people. Sapagkat siya ang covenant, merong covenant relationship. God is the husband, and the church is the wife. The bridegroom, the groom and the bride. So that's the picture. Alam nyo, sa relasyon, kapag ang magkarelasyon ng mag-asawa, kapag ang isa ay naging weary, kapag ang isa ay napagod na, may tendency na ito po ay lumabo, na ito po ay magkaroon ng lamat. And we all know that. Ang isang relasyon, hindi lamang sa mag-asawa, sa pagkakaibigan, ay kapag nagka-problema ang isa, maaring tapos na ang lahat. Pero dito sa context na ito, mga kapatid, God's people have taken God for granted. Kapag ang isang tao sa relasyon ay tinitake for granted, hindi magandang karanasan yon. Right? Amongst friends. Minsan, di ba, alam mo, nararamdaman ko, you are taking me for granted. Ano ibig sabihin ng taking me for granted? Parang nababaliwala, parang hindi mo na siya nabibigyan ng panahon. You see, it happens, di ba? Nagkakaroon ng maraming problema, yung pala, bago tinitake for granted, of course, may mga maliliit na mga problema na maaring naging dahilan kung bakit na take for granted. So mga kapatid, this is a very clear indication. The Lord, not that the Lord has grown distant from His people, kundi ang mga tao, sila ay, they have taken God for granted. Ang kanilang mga puso ay lumayo na. Anong nangyari? Well, because they wanted to have their own thing. Kaya ito yung naalala natin last time. I think na-discuss the elder na, presumptuous sin. Ang ibig sabihin ng presumptuous sin ay yung bang akala mo tama, akala mo okay, yung pala delikado sa buhay mo bilang isang mananampalataya at hinayaan mo ng mahabang panahon. At ang naging resulta ay ikaw ay nanlamig sa Panginoon. Mga kapatid, this is the picture of Israel and Judah and God's people. Kaya have we taken God for granted in our lives? Have we taken God? Pastor, every Sunday naman nandun ako sa church. Yan ang problema. Kasi kung yan ang rason natin, and yet God, has His indictment against you and against me, at oo nga, every Sunday ka nga doon. In fact, masigasig ka nga, but your heart is far from me. Pwede palang mangyari yun, mga kapatid. Pwede palang mangyari na punong-puno tayo, tayo ay aktibo sa lahat ng mga bagay na parang ang barometer ng ating kasigasigan ay ang ating panlabas na kasigasigan. Pero, alam mo, malamig ka sa iyong puso. That is deadly. That is deadly. In fact, naalala niyo yung 7 churches in Asia Minor? I have a book. I have a new book. Ang pamagat doon, the 7 deadly spirits. Parang 7 deadly sins. Pero one of the 7 deadly spirits ay ang tinatawag na the spirit of mediocrity. The spirit of yung bang hinayaan mo na ikaw ay, parang ganito, hinayaan mo na ikaw ay tumining. I used to say that, tumining. Alam niyo kung anong illustration ko dyan, naalala niyo? Kumot kami nakatira noon sa loob ng base, wala pa yung Resorts World noon, Nichols Air Base. Ayan. Katabi lang namin ang Philippine Airlines engine test. Ang laki. Pag tumutunog yun, kung bakit tumutunog, pagkatapos kumain ng pananghalian. Pag tumunog yun, sasabihin ng tatay ko, anak, alam niyo na yan, tulog na, sundalo .
At kami matutulog din kasama ng umuugong na tunog ng napakalakas ng Philippine Airlines engine. One time, hindi na tumunog. Hindi kami nakatulog. Imagine mo, yung bang, di ba nandiyan yung bang tutulog ka, tapos background mo na siya, sanay ka na, kasi nga nandun lang kami sa tabi nun Andun lang no? Abay, nung hindi na tumunog, hindi na kami nakatulog. Parang iba rin, no? Pag tumining na. Ibig sabihin, pag tumining na, yung sanay ka na, ayan. Sa Christian life pala, pag tumining na, alam mo na, ayan, tingnan nyo. Kaya minsan, pag tumining na, pag wala ng puso, nakaka-offend minsan. Nakaka-stumble minsan. Imagine niyo. Katulad na lang, no? Yung kinakailangan nating decorum at disiplina sa ating iglesia. Sumasamba tayo sa Panginoon, pero ikaw, anong ginagawa mo during worship time? Hindi ba't kawalan na ng tinatawag? Hindi ba't yan ay taking God for granted na? You see? What are you doing? Okay? So itong mga bagay na ito, naging part na ito ng ating mga buhay na hindi na maalis-alis. And yet God is saying, I have something against you, my people. And what's that? You know what? You're here, but you are not here. You see? Parang napakasakit naman nun. Masakit din, no? Alam mo, dumating na sa time ng tatay ko, waning. Tinitigan ako ng tatay ko kahapon. Tay, sino ako? Ang tagal bago yung sabihin ko sino ako. Tay, ilan ang apo mo? 4. 3 lang. Sabi ko, baka... Sino-sino? Yan. Pinabilang ko. Ilan tay? Isa-isa niya. Yan. 3. Okay, 3. You know what? Sometimes, when God sees us, right now, di ba Diyos nasasaktan? When He sees us right now, and you try to pretend that you're okay, but in fact, you are not okay. Di ba ang Diyos na-offend? Kasi tumining na yung maling gawi sa ating mga buhay. Here's the point. Ang sabi ng Diyos, babalikan ko ba? Babalikan pa ba natin ang mga nagdaang mga panahon kung paano ako naging tapat sa inyo at kung paano ko pinakita ang aking pagmamahal para lamang kayo ay mailagay ko sa tamang landas at malaman ko na kayo ay tumatangkilik sa akin? Kaya alam yun, sabi ng Jeremiah chapter 2 verse 13, Somebody said, Israel, Judah, committed a suicidal exchange. Ibig sabihin ng suicidal exchange, ipinagpalit nila ang Diyos, pero ang kanilang pinagpalit ay walang kakwenta-kwenta. Mga kapatid, yan ngayon ang sinasabi ng Diyos. The gift that God requires is nothing but this. One statement lang. A life offered in gratitude to God. That's it. What is the gift that God requires? Ano ba itong nire-require na kaloob ng Diyos? Yung buhay na alay na buhay natin in gratitude to God. At yan ay mapapakita sa 3 paraan. At yun nga, ang sinasabi dito, no? Yung 3 bagay. Ayan. Number 1, ang sabi dyan, to do justly. Mga minamahalang nais ng Diyos, anuman ang sinasabi natin sa ating bibig, kung sa ating puso, we are not loving what is fair, we are not loving what is right, what is pleasing before the Lord, tayo ang ating buhay ay merong pagganap sa mga bagay na alam natin, matuwid sa harap ng Diyos. Tingnan nyo, yan ang napakagandang gawin na nais ng Diyos. Ang kaloob ay, make your life a life of what? A life of justice. Make your life a life of what? A life of being an example of doing what is right. Kaya alam niyo mga kapatid, tingnan niyo po, so far, sa loob ng 31 taon, by the grace of the Lord, nananaig sa ating iglesia ang paggawa ng nararapat lamang at yung nararapat na yan ay nagmumula sa ating
mga pusong binago ng Diyos. Alam niyo ba, itong pusong ito, a life offered in... Isa lang to actually. Hindi mo pwedeng ipaghiwalay. Ito yung tatlong bagay, alive, to do justly, okay? And then to love mercy, and then to walk humbly. Tatlo yan. No, they're just one. Okay, somebody said, one famous Old Testament scholar by the name of Gerhard von Rad, ang sabi niya, this is the quintessence of the commandments as the prophets understood them. Ito ang pinaka-quintessence. Ano ibig sabihin ng quintessence? Pag sinabing essential, ito yung sukdulan, ito yung pinaka. Ayan. Ito yung pinakamataas, ito ang pinaka-essence, okay, ng commandments as the prophets understood them. To do justly. Ibig sabihin, to do what is right and what is good before God and before men. Ang sabi ng isang scholar din, this is the finest summary of the content of practical religion to be found in the Old Testament. Kaya pag sinabing, what is the summary of the Old Testament religion? Ang sagot ay pwede nating ibigay ito. To do justly, number one. So question, are you doing what is right before the Lord? Ito ba ay nagiging pattern at nagiging habit na ng ating mga puso? Now, simpleng tanong, tingnan nyo are you a good person? Now, tingnan nyo, sino pa ang magiging good citizens ng ating bansa? Sino pa magiging good people, kundi ang mga taong may pagkilala sa Panginoon? Are you, well, ang sabi ng rich young ruler, okay? Nobody's good. Well, I do all these things. Sabi rin ng Pharisee, I do all these things. They want to show that they are doing, I give my tithes and all they possess. Pinapakita nila that they're doing what is proper, what is just. Pero yung katunayan, yung Pharisee, umuwi siya na hindi siya inaring ganap ng Panginoon. Why? Naalala natin, ito yung naging lesson ko dun sa Bible study kina Jay. The Pharisee's prayer was too long, but too short for eternity. Imagine niyo, sa panalangin, ikaw na ang may pinakamagandang panalangin sa lahat. Ikaw na ang may pinakamainam, okay, na sasabihin na patotoo sa lahat. Too long, but too short for eternity. Mga kapatid, that can happen to us. Kaya kung isipin natin to do justly, we are to remind ourselves that we are to do what is right, what is proper, every moment of our lives. And then pangalawa, ang sabi dyan, to love mercy. To love mercy. Alam niyo ba na ang mercy dyan ay ang tinatawag na steadfast love of the Lord? Di ba may song tayo, the steadfast love of the Lord never ceases. Bawat araw bago, bawat minuto may laan ng Diyos to love mercy. In other words, ang nais natin ay, kung ang Diyos ay merciful God na walang kinikilingan, eto question, can you love unconditionally? Pastor, napakahirap po niyan. Well, yan ang hinihingi ng Panginoon sa atin. We cannot. Of course, hindi natin kaya magmahal kung paano nagmamahal ang Diyos. Yung love ng God, na siya ay sovereign, na siya ay na Diyos. Hindi natin pwede sabihin, alam mo, yan, may nag-comment nga yung doon sa song na, and I love you with the love of the Lord. Yan. Para ang tanong, can I really love you with the love of the Lord? Well, of course not. Pero, because God loved us first, we can now share. Sinishare lang. Hindi talaga yung the quality, the magnitude, the intensity. No, of course we cannot. Pero ang point dito ay yes, we can love others without any conditions. Question,
Do you love others without conditions? O may mga condition tayo? Yan. Simpleng tanong. Pero ito po ang essence ng tinatawag na gift. This is the gift that God requires. Can you love without conditions? Pag mahirap po nating sagutin yan at kung hindi po natin kaya, mga kapatid, that gift, yung offer na yan para sa Panginoon, ay hindi nagiging makatotohanan sa atin. Unconditional love. Kung ang Diyos ay nagmahal na para bagang in spite of everything, kaya ba magmahal sa kabila ng lahat? Totoo yun eh. Diba, minsan, pagka ang Diyos na nag-work sa buhay mo, ay talaga namang, you delight in it. You want to do it. Alam mo, mahal kita sa kabila ng lahat. Yun ang mabigat. Mga kapatid, ito po ang dapat na pag-ibig na ating igawad sa bawat isa. We love each other sa kabila ng lahat. Kaya ang Christian forgiveness sa konteksto ng mga mananampalataya, ito po'y mabigat. I have been hearing situations upon situations. Kahit mga leaders, kahit mga matatanda, mga nauna na, pagka ang pinag-uusapan ay pagpapatawad. Alam niyo ang rason, sir, bigyan mo pa ako ng time. Binigyan mo ng time, ilang taon na. You see? Well, I'm not saying that time is not crucial. Di ba yung sabihin natin, okay, well, just leave her alone, leave him alone. Okay yun, no? Pero yung time ay nagiging excuse lang pala na ang pinakadahilan ay hindi niya talaga mapatawad ang taong yun. Mga kapatid, today, may ganyan bang puso sa atin? Mabigat ito. Meron ba tayong kaaway na hindi natin pa napapatawad? The gift that God requires is to love mercy, to be found in that life that we always forgive, we always love without conditions. Yan ang mabigat. Alala niyo yung kwento ng 5 missionaries na pinatay doon sa Ecuador ng mga Aucas. Do you remember that? Ito sila Jim Elliot. Itong sina Saint, no? Nakalimutan ko lang yung pangalan ng iba. Naalala niyo one time sa isang conference si John MacArthur, nagsalita yung anak, okay, ni Nate Saint na namatay, okay, at ang nagtetestimony ay si Stephen Saint, ang kanyang anak. Pinatay ng mga Indians. Habang nagsasalita siya, God has dealt with me, ganito, ganyan, and I am thankful because God has been my strength. And now, listen, and now, ang sabi niya, with me is one of those Aucas Indians who killed my dad. Please come. Pumunta. Kasama niya ang pumatay sa kanyang ama at kasama niya ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. And everybody was silent. At ang marinig mo lamang ay ang sabing, mga pastor yun lahat. Or may mga, ilan din siguro mga babae, pero ito ay pastor's conference. Ibang klase, so powerful. Imagine mo, kasama mo na ngayon, ang isa sa pumatay sa iyong ama, kasama mo into the missions there in Ecuador. What a profound. Hindi ko makalimutan yon, sapagkat ako rin ay nanahimik at maluha-luha rin, and everybody was so quiet. And God has magnified sapagkat nangyari ang bagay na yun. Thirdly, not only to do justly, to love mercy. Number 4, to walk humbly. You know, I was surprised kasi yesterday, si Brad ay may ball sila kasi anniversary ng College of Law sa San Beda. At sabi niya pa, napakaganda ng pinag-uusapan. Alam niyo ano pinag-uusapan? Mental health. Mental health. So anak, sabi ko, sige, bigyan mo ako ng mga idea ko ano yung tinutukoy dyan. Alam niyo kung anong, one word lang, sabi niya pa, ang natutunan ko ngayon.
Okay? When it comes to mental health, ganito. One word. Alam niyo kung ano? Humility. Pagpapakumbaba. Tingnan niyo anong kinalaman ng mental health sa tinatawag na humility? Oh, I remember Jesus Christ. I remember Paul in Philippians chapter 2 verse 5. Let this mind be in you. Let this disposition be in you. Let this attitude of the mind or framework of the mind be in you. Ano yun? It's humility. Mga kapatid, magandang explore. Gusto ko explore yun. You talk about mental stress. Think about humility. Pagpapakumbaba. Ayan. Tapos crucial din. Kaya nagkakaroon ng mga mental problems at saka nagkakaroon ng mental stresses, okay? Huwag masyadong magpagod. Huwag kalimutan ang sapat na tulog. Kasi ang tulog ay mahalaga. Imagine, hindi ba totoo yun? Kasi minsan, when we feel like, well, I am the captain of my soul, kaya ko na to, so you feel like you are sufficient. Yung pala, hindi. Kinakailangan mo pala ng rest. Kinakailangan mo pala ng Shabbat. Kinakailangan mo pala ng kapahingahan sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya tingnan nyo, importante. Sa ating mga nagkakaedad, importante ang tinatawag na REST, rest. Enjoy that rest. Pastor, ano bang ibig sabihin ng rest na ito? Ito ba'y pupunta ako sa beach at talagang lalatag ako doon at No. Ibig sabihin, take time to enjoy your time with the Lord. May sumulat ng libro. It's from Biola University. Ang pamagat ay Wasting Time with God. Pero it's about friendship. Akala ng iba, yung iyong panahon na iginugugol sa Panginoon, just alone, just by yourself, your time alone with God, nakapag-iisa ka, ay napaka-importante. Akala ng iba, ano ba, you're wasting your time? Yung pala hindi. You are just celebrating the blessing of being one, having God your friend, or being friends with God. Do we take time and relax and take a rest? Mga kapatid, let's not overdo our lives. Si Pastor Bill Ebert, pagkadadaan sa office, parating ang sinasabi, just don't work too hard. Okay? Don't work too hard. So ang point lang ay, of course, you work hard, but you work smart rather than, di ba? Parang ganito. Mga kapatid, we need to walk humbly before the Lord. Humbly, that we recognize that we are nothing and He is our all in all. That we are insufficient and that He is our sufficiency. And when we walk humbly, God brings us to the point that He whispers in our ears, ang sabi ng Panginoon, Manny, I am in control, you are not. Can you be humble in doing that? Whence? You are not in control and I am. In other words, pagka pala sinabi nga, and we walk humbly, we depend on the Lord every day and say, Lord, I am not in control of my life, but you are. Ikaw lamang ang may control, and so I need to depend on you every moment. Mga kapatid, itong tatlong bagay na ito pala ay yung ating alay sa Panginoon. Ito pala yung ating serbisyo. The gift that God requires, Micah 6:8, ano yan? To do justly, to love mercy, and to walk humbly. Lord, ito yung worship na binibigay namin sa iyo. Every moment of our lives. Every moment of our lives, we worship the Lord. When we gather together, ito yung ating tinatawag na corporate worship. Meron tayong individual worship. Okay, kanya-kanya. And when we gather together every Sunday, importante ito because we don't live to ourselves. So, importante na tayo ay nag-aalay. It's kaloob natin sa Panginoon. Pag sinabi nating gift, hindi ito yung something, Lord, binigyan na kita ng gift, Okay, ito yun, No, it's the totality of your life. Ito yun. To do justly, to love mercy,
and to walk humbly with our God. Mga kapatid, dadalhin po tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na itong tatlong bagay na ito ay gagawin niyang practical sa atin every day. Kaya sabihin natin, Lord, I'm a Christian, but God is saying, is your life characterized by this important things? To do justly, to love mercy, to walk humbly with your God. Sa umaga ito mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay para doon sa mga taong kumikilala na sila ay walang-wala sa buhay na ito. Naroon ang pagpapala. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Ang Diyos, tinitingnan niya ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Kung tayo ay punong-puno ng sarili, then the blessing won't be ours. The word blessing won't be ours. The blessing won't be ours. But if God sees our lives as dependent on Him, every day, ang pagpapala ng Diyos ay nariyan. So the gift that God requires is basically my worship before the Lord, your worship before the Lord, and our worship as a church before the Lord. May the Lord find us to be faithful. God is seeking worshipers. May the Lord find us to be faithful worshipers. Tayo po'y manalangin. Panginoon, napakabuti mo sa bawat isa ngayon. And Lord, what a reality to think that we are worshiping you in spirit and in truth. At sinasamba ka namin, O Diyos, bilang aming Panginoon na tagapagligtas, na maari po naming angkinin sa aming mga buhay, bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Panginoon, paano po ang wala pang relasyon sa iyo sa umagang ito? Lord, I pray right now, na huwag kami padadala, Panginoon, sa agos lamang ng panahon. Hindi kami padadala, O Diyos, sa panlabas lamang na larawan, kundi, Panginoon, maisigurado namin na sa aming mga puso't kaisipan, kami po ay dalisay ninyong mga anak, na kami po ay mga tupa at hindi mga kambing. Kami po ay merong relasyon sa iyo sapagkat every day, ikaw ay kasama namin at every day, Lord, you make sense in our lives every day when we do justly, when we love mercy, and when we walk humbly. Saan mo man kami, Panginoon, dalhin, nakikita po namin ang relasyon ng aming pananampalataya sa mundong aming pong ginagalawan. Panginoon, Lord, continue to work in our lives. Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga pagmamalaki at sa aming pagmamataas, na kami po ay nagkasala ng suicidal exchange. Pinagpalit ka namin, Panginoon, sa wala namang kakwenta-kwentang bagay. Lord, we have taken you for granted for so long. Panginoon, ngayon, panahon na ulit upang kami po ay mabigyan ninyo ng hamon that we will be true and we will be worshiping you from the totality of our being sa aming pong puso. Salamat, O Diyos, at pagpalain po kami sa aming pagpapatuloy sa pangalan ni Jesus. Amen.